Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, no, sa Republic Act 10591 o yung tinatawag na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, no. So ang tatalakayin po natin, gaya po ng ating ipinangako dun sa nakaraang video, ay yung nilalaman po ng Section 7 ng nasabing batas. So ito po ay, ang titulo po nito ay Carrying of Firearms Outside of Residence or Place of Business. Diba? So ibig sabihin po nito, ang sino mang mamamayan na binigyan ng pribilehiyo ng batas, no, ng gobyerno para magmay-ari, no, at magdala ng barel, no, ay sabihin, yung pribilehiyo na yan, hanggat hindi sinususpindi ng gobyerno, maaari po niyang i-exercise yan, no? Maging sa pagpasok niya sa kanyang trabaho, paglabas niya ng kanyang tahanan. Of course, may mga kaakibat po na termino or kondisyon para po gawin yan, no? Kasi po minsan nagkakaroon ng mga debate. Let's say yung isang empleyado may dala-dala pa ng barel, di ba? Kung siya ay papasok. Ngayon, dito po lilinawin natin, pwede ba niyang dalhin habang siya ay naka-duty, di ba? Or pwede ba niyang dalhin yan pero saan lang ba dapat nakalagay? So yan po yung mga lilinawin po natin sa video ito. Okay. So dito po sa 7.1, no? Ang isang individual po, sabi rito, a permit to carry firearms outside of residence or place of business shall be issued by the Chief PNP or his or duly authorized representative to the licensed citizen, no? Allowing him or her to carry the firearm outside the residence or place of business. So kung titingnan nyo po yung provision, hindi po otomatiko, no, na pag ang isang individual ay merong lisensya, yung tinatawag na license to own and possess the firearm, no? Hindi po nangangahulugan na kung may lisensya ka, pwede ka nang magdala ng baril outside of your residence o sa labas ng iyong tahanan. Kasi aside from the license o yung tinatawag na license to own and possess, dapat po mag-secure siya ng tinatawag na permit to carry firearm outside residence. Yan po yung PTC Core, no? Dito po yan sa 7.2, no? A licensed citizen whose life is under actual threat or imminent danger may apply for the issuance of a PTC Core, no? PTC COR, no? The written application made under oath and duly notarized shall be filed together with the threat assessment certificate issued by the PNP. So hindi po ganun kadali, no? Let's say kung ikaw ay bumili ng barel, nagproseso ka, na-issuean ka ng license to own and possess, no? So, pwede kang bumili ng barel, nasa bahay mo lang. Okay? Pero ibang usapin po kung yan po ay dadalin mo outside of your residence. Di ba? Kasi ibig sabihin po niyan, nangangailangan ka ng panibagong dokumento. Yun po yung permit to carry firearm outside residence. Okay? No, ngayon, dito, sa batas po na ito, nililinaw natin po dito, base na rin po sa provision, na merong mga ibang professionals na pinapayagan magdala ng baril. Hindi sila nire-require na mag-submit ng threat assessment. Kasi yung kanilang nature of business or nature ng kanilang profession ay maaring masabing nasa imminent danger na. Okay? Ito po yung nilalaman ng 7.3. No? So marami po kasing hindi nakakaalam, especially doon po sa mga ordinaryong tao na katulad po natin, no? O yung ating mga security personnel na lalong-lalo na yung mga bagong security professionals, no? So marami pong hindi nakakaalam niyan. Minsan akala nila pag may lisensya na okay na magdala ng baril. Kaya dapat po, especially yung mga nasa malls,
mga department store, pag may papasok po dyan, may dalang baril, siguraduhin nyo po na mayroong permit to carry firearm outside residence. Di ba? So, yan po yung numero 1 dyan. Kasi kung lisensya lang po ipapakita, hindi po sapat yan. Di ba? Ang lisensya po, sa bahay lang po yan. Ibig sabihin, pag mayroon kang license to own and possess firearm, hindi mo pwedeng dalhin yan sa labas. No? May lisensya ka para bumili at magmay-ari ng baril. Pero hindi para magdala ng baril sa labas ng iyong tahanan. Yun po yung ibig sabihin ng license to own and possess. No? Iba po yung permit to carry firearms outside residence. Okay. Dito po sa 7.3, sabi po rito, for purposes of this act, no, the following professionals are considered to be in imminent danger due to the nature of their possession, no, occupation, or business. Di ba? So, yan po, no? And hence, are not required to submit threat assessment certificates. So, base po rito sa batas nito, sino-sino po itong mga professional na to? Number 1, members of the Philippine Bar. No? Kung ikaw po ay isang abogado, di ba? So, member ka ng yan? Yung sasamahan nila, no? Philippine Bar, di ba? So, certified public accountants, di ba? Yung mga CPA. So, nire-required po. Hindi ibig sabihin, hindi na required mag-submit ng threat assessment. Automatic kasi yan pagka So, may mga requisite naman yan. So, certified public accountants. Letter C, accredited media practitioners from recognized media institutions, no? So, cashiers and bank, kasama po dyan yung cashiers and bank tellers, di ba? Basta mayroong dokumento na magpapatunay, no, certification na magpapatunay na ikaw ay nalilinya sa mga ganyang trabaho. Pwede po 'yon, no? Priest, no? Ministers, rabbi, imams, no? Ito po yung mga taong simbahan o taong sambahan, di ba? So, pare, no, mga rabbi, imams, diba? Okay? Physicians and nurses. Okay, so kasama po dyan. And of course, businessmen. No, sabi rito, businessmen who, no, by the nature of their business or undertaking, duly recognized or regulated by law, di ba? Are exposed to high risk of being targets of criminal elements. Okay? So, yan po yung mga exemption dun sa threat assessment. Pero kung ikaw po ay ordinaryong individual, pwede ka pa rin naman magdala ng baril, no? Basta ikaw ay sumailalim sa threat assessment ng PNP. Ito pong binanggit natin, ito po yung hindi na required na dumaan dun sa threat assessment. No, kasi automatic pag nakita ng PNP yung nature ng kanilang trabaho, profession or business, automatic meron silang provision diyan. Okay? Licensed sports shooter may apply for PTC Corps. No, ito po dun sa 7.4. Licensed sports shooter may apply for PTC 4. Permit to carry firearms outside residence that will cover 3 firearms at one time, inclusive of the allowed quantity of ammunition mentioned in Section 12. So, meron pong provision doon sa mga sport shooter. So, meron pong pribilehiyo din na binibigay ang batas sa kanila. Di ba? So, at sabi pa rito, of course, kung meron ka ng PTC-4, no, anong sabi ng 7.5? The PTC-4 o yung permit to carry firearm outside residence shall serve as a waiver on the part of the licensed citizen for concerned law enforcement agents to inspect and verify the firearms covered by the said PTC-4 when carried outside of residence. Okay? So yan po yung mga provision, no, na binibigay ng batas regarding po sa pagdadala ng baril. Okay?
So, sa susunod na video po, tatalakayin naman po natin yung mga iba pang provision regarding po dito. Okay? So, muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.